Tayo po'y magpapatuloy sa ating pong long journey dito sa Book of Numbers. At para sa mga ngayon lamang po na nakadalo sa ating pong gawain dito sa SGCC, pinag-aaralan natin yung Book of Numbers ng halos isang taon na. Malapit na po tayong matapos sapagkat nasa chapter 33 na tayo ngayon. Hindi madaling pag-aralan itong Book of Numbers, pero ito'y bahagi ng salita ng Diyos, kaya't alam ko at alam natin na marami rin tayong natutunan at napakinabangan mula sa mga pangyayaring ito sa aklat ng mga bilang na nangyari sa buhay ng mga Israelita habang sila ay nasa wilderness. Kaya pinamagatan natin ang ating series, God in the Wilderness. Babasahin ko po ang Numbers chapter 33 verses 1 to 49. Matyaga nating basahin, 1 to 49. And then, ito po ibabasahin ko sa wikang Tagalog para maintindihan nating lahat. Ito ang paglalakbay ng mga anak ni Israel nang sila'y lumabas sa lupain ng Ehipto ayon sa kanilang mga hukbo sa ilalim ng pamumuno ni Moises at Aaron. Isinulat ni Moises kung saan sila nagsimula, yugto, alinsunod sa utos ng Panginoon. At ito ang kanilang mga paglalakbay ayon sa kanilang mga lugar na pinagsimulan. Sila'y naglakbay mula sa Rameses ng 15 araw ng unang buwan. Kinabukasan, pagkatapos ng Pasko, ay buong tapang na umalis ang mga anak ni Israel sa paningin ng lahat ng mga Ehipsyo. Samantalang inilibing ng mga Ehipsyo ang lahat ng kanilang mga panganay na nalipol ng Panginoon sa gitna nila, pati ang kanilang mga Diyos ay hinatulan ng Panginoon. Ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses, nagkampo sa Sukot. Sila'y naglakbay mula sa Sukot, nagkampo sa Etam, na sa gilid ng ilang. Sila'y naglakbay mula sa Etam at lumiko sa Pihahirot, na sa silangan ng Baal-Zephon ay nagkampo sa tapat ng Migdol. Sila'y naglakbay mula sa Pihahirot at nagdaan sa gitna ng dagat hanggang sa ilang. Sila'y naglakbay ng 3 araw sa ilang ng Etam at nagkampo sa Mara. Sila'y naglakbay mula sa Mara at dumating sa Elim. At sa Elim ay may 12 bukal ng tubig at 70 puno ng palma at sila'y nagkampo roon. Sila'y naglakbay mula sa Elim, nagkampo sa tabi ng dagat na pula. Sila'y naglakbay mula sa dagat na pula, nagkampo sa ilang ng Zin. Sila'y naglakbay mula sa ilang ng Zin at nagkampo sa Dofka. At sila'y naglakbay mula sa Dofka at nagkampo sa Alus. Sila'y naglakbay mula sa Alus at nagkampo sa Rephidim. At doon, walang tubig na mainom ang mga taong bayan. Sila'y naglakbay mula sa Rephidim at nagkampo sa ilang ng Sinai. Sila'y naglakbay mula sa Sinai, nagkampo sa Kibrot Hataba. Sila'y naglakbay mula sa Kibrot Hataba at nagkampo sa Haserot. Sila'y naglakbay mula sa Haserot at nagkampo sa Ritma. Sila'y naglakbay mula sa Ritma at nagkampo sa Rimon Peres. Sila'y naglakbay mula sa Rimon Peres at nagkampo sa Libna. Sila'y naglakbay mula sa Libna at nagkampo sa Risa. Sila'y naglakbay mula sa Risa, nagkampo sa Sielata. Sila'y naglakbay sa Sielata at nagkampo sa bundok ng Sefer. Sila'y naglakbay mula sa bundok ng Sefer at nagkampo sa Harada. Sila'y naglakbay mula sa Harada, nagkampo sa Maselot. Sila'y naglakbay mula sa Maselot, nagkampo sa Tahat. Sila'y naglakbay mula sa Tahat, nagkampo sa Tera. Sila'y naglakbay mula sa Tera, nagkampo sa Mitka. Sila'y naglakbay sa Mitka, nagkampo sa Hasmona. Sila'y naglakbay mula sa Hasmona at nagkampo sa Moserot. Sila'y naglakbay sa Moserot, nagkampo sa Ben-Yaakan. Sila'y naglakbay mula sa Ben-Yaakan at nagkampo sa Hor-Hagidgad. Hirap naman nun. Sila'y naglakbay mula sa Hor-Hagidgad at nagkampo sa Hotbata. Sila'y naglakbay mula sa Hotbata at nagkampo sa Abrona. Sila'y naglakbay mula sa Abrona at nagkampo sa Ezion-Geber. Sila'y naglakbay mula sa Ezion-Geber at nagkampo sa ilang ng Zin na siyang Ring Kadesh. At sila'y naglakbay mula sa Kades at nagkampo sa bundok ng Hur, sa gilid ng lupain ng Edom. At paring si Aaron ay umakyat sa bundok ng Hur sa utos ng Panginoon at namatay roon ng unang araw ng 5 buwan sa 40 taon pagkaalis ng mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto. Si Aaron ay 123 taon na nang siya'y namatay sa bundok ng Hur. Nabalitaan ng mga Kanineyo na hari ng Arad na naninirahan sa Negeb, sa lupain ng Kanaan ang pagdating ng mga anak ni Israel. Sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hur at nagkampo sa Salmona. Sila'y naglakbay mula sa Salmona at nagkampo sa
Funon. Sila'y naglakbay mula sa Funon at nagkampo sa Obot. Sila'y naglakbay mula sa Obot at nagkampo sa Ig Abarim, sa hangganan ng Moab. At sila'y naglakbay mula sa Abarim at nagkampo sa Dibon Gad. At sila'y naglakbay mula sa Dibon Gad at nagkampo sa Almon Diblataim. Sila'y naglakbay mula sa Almon Diblataim at nagkampo sa mga bundok ng Abarim sa harap ng Nebo. Sila'y naglakbay mula sa bundok ng Abarim at nagkampo sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan ng Jericho. Verse 49. Sila'y nagkampo sa tabi ng Hordan mula sa Bet-Jesimot hanggang Abel-Sitim sa mga kapatagan ng Moab. Ito po ang salita ng Panginoon. So marami na tayong nalamang lugar na maaaring hindi natin alam nung nakaraan. Now, alam nyo mga kapatid, humahanga ako doon sa mga tao na consistently gumagawa ng diary, ng journal, yung kanilang mga pang-araw-araw na nangyayari sa buhay nila, yung mga daily experiences nila, sinusulat nila. Ginawa ko na rin dati yan eh. Kaya lang dahil hindi nga ako consistent, tinigil ko na. Ngayon, na medyo nagkakaedad na ako, nakita ko yung value pala ng pag-journal, yung pagsusulat ng diary, ng mga pangyayari. Kasi, marami na ako nakakalimutan ngayon eh. Mga nangyari sa nakaraan, mga bagay na spectacular o non-spectacular things that happened in the past, marami na ako nakakalimutan. Sayang. Kung na-journal ko yon, kung naisulat ko yon, magandang alalahanin at ma-refresh sa isip yung mga bagay na yon. Palagay ko yung practice na yan ay napaka-valuable because of our weaknesses. And one of our weaknesses is the so-called forgetfulness. Right? At bilang Christians, it is good to look back and reflect on how the Lord has been working in our lives. Kasi the Lord has been working in our lives, reshaping us, di ba? On how reminding us of His kindness and goodness and helping us to grow in our faith. And one of the things that He's doing is He helps us to look back to what happened in the past. So yun yung nagbibigay sa atin ng lakas so we can move on, we can keep on keeping on the things that we need to do as a Christian. And revisiting these moments can also be a great source of encouragement, especially when facing present challenges. Now, similarly, brethren, itong mga listahan ng mga lugar na ito na binasa natin, parang di ba, dry, uninteresting naman eh. Mga lugar nga, hirap-hirap bigkasin eh, no? Yung mga lugar na ito. At palagay ko, yung ibang mga lugar ito, iba na rin ang mga pangalan sa panahon natin ngayon. Hindi na natin alam kung meron ba bang Almon Diblataim, no? Baka wala na ngayon yan, baka iba na ang name. O maaring meron pa rin, pero hindi ko alam. Pero kung titingnan natin, ito'y mga katalog para makita ng mga Israelita sa pangkasalukuyan kung paano naging tapat ang Diyos sa kanila. Di ba? Para ma-steered yung kanilang memories sa nangyari sa nakaraan. And this is not merely a random of collection of locations. This is carefully arranged list para matama yung mga perspective ng mga Israelita doon sa kanilang entire wilderness journey for the last 40 years. At palagay ko, mga kapatid, meron din itong aral sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon. Diba? Kasi tulad ng mga ancient Israel na naglakbay mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako, tayo rin ay naglalakbay. Sinasabi rin ng Biblia na tayo ay mga strangers, mga pilgrim sa mundong ito. At kung titingnan natin yung journey ng mga Israelita sa wilderness, ay halos mayroong parallel doon sa journey natin ngayon dito sa mundo bilang Christian hanggang sa makarating tayo sa ating heavenly home. So, kaya magandang alalahanin at balik-balikan ang lahat ng ito. At dito makikita natin, in all cases, we need God's gracious intervention. No, sa lahat ng mga pangyayari, makikita natin
na kailangan ang mabiyayang intervention ng Diyos upang makapagpatuloy tayo sa ating lakbayin at makarating tayo sa pangako ng kaluwalhatian para sa mananampalataya ng Panginoong Kristo. And that is the message that I want to emphasize this morning in the light of this passage that we have read. God's gracious intervention is undeniably essential in our world's journey to our heavenly home. Let me underscore. God's gracious intervention is undeniably essential in our journey to our heavenly home. So dito makikita natin, pwede natin gamitin yung silang travel log, no? Ito'y catalog ng pagka-travel ng mga Israelite. Mga bawat lugar, bawat syudad, na kanilang pinagdaanan, nilista lahat ni Moses, no? So ito na yung malapit na si Moses magmamatay. Hindi nga siya makakapasok sa lupang pangako. Nasa Moab na sila. Yung Moab, yung plain of Moab, ito yung lugar na malapit na silang tumawid sa Jordan River para makarating sa Promised Land. At dito sinulat sa yung bawat lugar na kanilang pinagdaanan para i-remind sa second generation Israel, eto mga lugar na pinagdaanan namin. May mga pangyayari rito na dapat maalala ninyo at magsilbing lakas ninyo sapagat sa mga lugar na ito ipinapakita ang pagkamay ng Panginoon. Kaya tayo ay nakapagpatuloy sa ating paglalakbay. Let me share to you, brethren, 4 things about God, no? 4 things about God sa takbo ng pangyayaring ito sa buhay ng mga Israelita. Sundan natin sa 4 na bahagi. First of all, gusto kong ipakita sa inyo rito yung divine preservation. Verses 2 to 4. Moses wrote down their starting places, stage by stage, by command of the Lord. And these are the stages according to their starting places. This set out from Rameses in the first month, on the 15th day of the first month, on the day of the Passover, the people of Israel went out triumphantly in the sight of all Egyptians. While the Egyptians were bearing all their firstborn, whom the Lord has struck down among them, on their gods also, the Lord executed judgment. So dito makikita natin yung journey nila nagsimula sa Egypt. No? At binanggit doon yung Passover. Diba? Sabi rito, they set out from Rameses in the first month, on the 15th day of the first month, on the day of the Passover. So, ano yung Passover? So, immediately, pag narinig nila yung salitang Passover, babalik uli yung memory nila sa nangyari doon sa Egypt. Na merong pagbisita ang isang anghel, ang anghel ng kamatayan sa lupain ng Ehipto para patayin ang lahat ng mga panganay na lalaki na nakatira roon. Pero ang bayan ng Israel, walang namatay sa kanilang ni isang panganay na lalaki sa kanilang sambayanan dahil merong Passover na nangyari. Ano yon? Merong isang kordero na bawat pamilya ay pinatay nila at pagkatapos yung dugo ay inilagay nila sa hamban ng kanilang mga pintuan at yung laman ay kinain ng bawat pamilya at pagdating ng anghel ng kamatayan, nag-pass over yung angel of death sa bawat families ng bayan ng Israel samantalang ang lahat ng mga taga-Egyptian, mga taga-nakatira sa Ehipto, namatay ang mga panganay nila. Kaya, ganun ang nangyari. So, sa tuwing maririnig nila, at mababasa nila yung salitang Passover, mariremind sila kung paano sila pinreserve ng Panginoon. Tandaan natin yon. Tandaan natin, ang mga Israelita, wala silang mga trained warriors, wala silang mga mahuhusay na sandata sa pakikipagdigma, silang mga karwahe at mga war horses. Yet, in the face of the most powerful nation in the Middle East during that time, sabi doon, they marched out in full view of their enemies. Sila'y nakalabas, nakapagmarcha
sa harapan ng kanilang mga kaaway. Ano yung lesson na pwedeng maalala nila? Ang kapangyarihan ng Diyos ng Israel ay walang katulad. Ang kapangyarihan ng Diyos ng Israel ay invincible. Kahit na pagsamasamahin pa ang mga Diyos ng mga taga-Ehipsyo, silang lahat ay hindi pwedeng ipantay sa kapangyarihan ng totoong Diyos. Kaya nga sa verse 4, binanggit din doon, on their gods also, the Lord executed judgment. Pati daw doon sa mga Diyos-Diyosan nila, no? Hinatulan ng Diyos. Now, anong ibig sabihin? Yung mga Diyos ba ng mga taga-Ehipto ay mga totoong Diyos din? Hindi. Hindi naman totoong Diyos yung mga Diyos ng mga taga-Ehipto. No? Wala naman totoong Diyos, kundi si Yahweh lang. Pero, pinapakita, itong mga Diyos nila ay hindi talaga totoo. Kaya, maging yung mga paniniwala nila doon sa Diyos na yan, ay hinatulan ng Diyos. Sinira ng Panginoon sa pagkakataong yan. Alala nyo, na ang Nile River, isa yan sa pinaniniwalaan nila na yung Nile River, merong gods dyan. No? So, yun ang kanilang paniniwala, mga pagan yan. Ano ginawa ng Diyos sa Nile River? Ginawa niyang dugo. Yung tubig na dumadaloy doon, namatay ang lahat ng isda. No? Si Pharaoh, ang tingin na marami noon ay hindi lang basta isa leader ng Egypt, kundi siya isang divine. Pero anong ginawa ng Diyos kay Pharaoh? Sinira yung kanyang family, pinatay maging yung kanyang panganay na anak na lalaki. So dito makikita natin, sinira ng Diyos ang paniniwala ng mga Egyptians. Sinira niya at pinakita niya kung paano niya iningatan ang kanyang bayan. Sa verse 7, babasahin natin. And they set out from Etam and turned back to Pi-Hahiroth, which is east of Baal-Zephon. And they camped before Migdol. Now, mayroong pangalan uli na ngayon nyo lang siguro narinig uli. Baal-Zephon. Ano ba nangyari sa Baal-Zephon? Kung babalikan natin sa Book of Exodus. Doon ang mga Israelita, nakakita, ng mga armies ng Egypt na humahabol sa kanila. 'Di ba pinayagan na sila ng Pharaoh na makaalis sa Egypt? Pero nagbago yung isip ng Pharaoh. Pinahabol uli sila. At noong nandoon sila sa Baal-Zephon, nakita ng mga Israelita ang paparating ng mga hukbo ng mga Egyptians sa lugar na yon. Imagine nyo, nandoon sila sa lugar na yon. Anong gagawin nila? Paano sila maliligtas? Sa magkabilang bahagi, sa kanan at sa kaliwa ay bundok, at sa harapan nila ay ang dagat na pula, at sa likod ay ang mga Egyptian, at nandoon sila sa lugar na yon kung tawagin ay Baal-Zephon. Ano ginawa ng Diyos? Hindi ba ang Diyos ay nagpadala ng pillar of cloud? Parang kinover ng Panginoon yung mga tao niya para hindi sila halos makita. Pagkatapos, sinield sila sa kanilang mga enemies. At pagkatapos ay iniunat ni Moses ang kanyang tungkod. Nahati ang dagat na pula. Nakadaan ang mga Israelita roon. At noong pumapasok na rin ang hukbo ng mga taga-Ehipto, papasok doon sa dagat na pula, biglang bumalik sa dating kalalagayan yung Red Sea at nalunod ang lahat ng mga kabayuhan ni Pharaoh. So anong pinapakita roon? Dito sa lugar na ito, ipinakita yung kanilang greatest fear. Natakot talaga sila nung makita nila yung mga Egyptian armies. Pero dito rin sa lugar na ito, pinakita yung greatness ng Diyos na nagligtas sa kanila at nag-ingat sa kanila. Kaya ito ay magbibigay ng alaala sa kanilang mga memory, ng kapangyarihan ng pagliligtas ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang Christian life din is a journey. We all know that. Di ba? Tayo ay naglalakbay sa mundong ito. At along the way, humaharap tayo sa iba't ibang kalaban ng pananampalataya. Ano ba yung mga kalaban ng pananampalataya? Kasalanan, kamunduhan, di ba? Maling katuruan. At maging yung kasalanan na nandito sa puso natin, kalaban din ang pananampalataya. Marami tayong haharapin. Kailangan ng perseverance. Kailangan ng pagtsatsaga, pero hindi sapat yun.
kailangan ng preservation ng Diyos. We need God's preserving grace to sustain us. Nung iba sa inyo rito, nagsisimula pa lamang sa paglalakbay. Yung iba nasa kalagitnaan na. Yung iba maaaring magtapos na. Malapit na sa finish line. No? Kung ilalagay natin siguro ang buhay natin sa loob ng 1 linggo lang, yung iba siguro Lunes. No? Yung iba maaaring Miyerkules na. Yung iba maaaring Friday na. Malapit nang matapos sa paglalakbay nila. Pero anong ipapatotoo ng mga totoong Christian na nagtiyaga sa paglilingkod at sa kanilang pagharap sa mga hamon ng buhay? Hindi lang sila nagpatuloy dahil determinado sila. Hindi lang yon. Dahil iningatan sila ng Diyos. Because God preserved them. Without God's preservation, perseverance is meaningless and powerless. So perseverance is true and powerful because of God's preserving grace. So yun ang dapat nating makita rito. Sa 1 Samuel chapter 7, maalala nyo na nung matapos magkaroon ng tagumpay ang mga Israelita sa mga Philistines, nag-set up sila ng bato na kung tawagin ay tinawag nilang Ebenezer. Diba? Ang ibig sabihin pala ng Ebenezer, kinanta natin kanina, thus far the Lord has helped us. Hanggang dito, tinutulungan kami ng Panginoon. At bilang mga Christians, dapat regularly binivisit natin yung mga pangyayari sa nakaraan, sa buhay natin, yung mga bagay na ginawa ng Diyos, gawin nating mga mental markers yan. Sana nga naisulat natin. Sana nga naisulat ko. Yun ang isang bagay na maaring regret ko, no? Na yung katapatan niya sa mga panahong yun, iningatan niya tayo. Hindi niya tayo hinayang mahulog sa mga matitinding kasalanan at biniyayaan niya tayo ng lakas. And these moments strengthens our trust to Him as we continue our journey towards our heavenly home. That's the first thing, divine preservation. Not only that, divine provision. Secondly, divine provision. Verse 9. And they set out from Mara and came to Elim. At Elim, there were 12 springs of water and 70 palm trees, and they camped there. So, alam natin yung nangyari, balikan natin yung sa Book of Numbers and then of course, sa Exodus, makikita natin na nakarating ang mga Israelita sa lugar na ang pangalan ay Mara. Yung Mara ay siguro ay kinuha sa kondisyon ng kanilang kalalagayan, yung kanilang water system. Kasi ang tubig daw doon sa Mara ay mapait, hindi mainom. No? So, papaano yun? Anong ginawa ng Diyos? God provided for them soon later. Dinala sila ng Panginoon sa lugar na ang pangalan ay Elim. At doon sa Elim, nakaranas sila ng abundant provision. 12 bukal ng tubig ay meron doon. At merong 70 palm trees, 70 mga puno ng palmo. Ibig sabihin, may lugar ng refreshment, may lugar din sila ng rest. Hindi lang tubig masagana, kundi meron pang lugar na pwede silang masilungan kasi ang daming mga puno ng palmo. Imagine mo magkaroon ng puno ng palm trees sa wilderness. At doon, nakapagpahinga sila. Anong ibig sabihin? Pinrovide ng Panginoon ang pangangailangan nila. Yung contrast ng dalawang lugar. Nasa Mara, lugar ng kapaitan, kahirapan, trials. Elim, ano nagpapaalala? Lugar ng provision. No? So pinapakita, God is always faithful to provide exactly what His people need in His perfect time. No? In His perfect time. Now sa verse 14, binanggit doon yung Rephidim. Yung Rephidim ay isang lugar na kung saan ang mga Israelita ay nagkaroon din ng problema pagdating sa tubig. Wala na namang tubig. Kaya nagreklamo. Hindi nga lang binanggit dito eh. No? Talaga nagre-reklamo. Nabasa natin yan sa pag-aaral natin sa nakaraan sa ibang bahagi ng Book of Numbers.
Pero anong ginawa ng Diyos? Nag-provide siya ng tubig doon sa lugar na yon. Sabi ng Panginoon kay Moses, strike mo yung rock. At nung kanyang hatawin ng kanyang tungkod, yung rock, biglang lumabas ang napakadaming tubig at natighaw ang kauhawan ng mga Israelita. So dito makikita natin yung tulong pa rin ng Panginoon sa kanila. At dito rin sa Rephidim, may nangyari rito, kung natatandaan ninyo. Merong ambush na nangyari. Sinorpresa sila ng mga Amalekites. Di ba? Inatake sila. In surprise. At anong nangyari? Nakipaglaban sila. Pero, siyempre, sorpresa yun eh. No? Mahirap talaga pagka nasusurpresa ka eh. No? May bisita, biglang bibisita sa bahay mo, hindi ka pa nakapaglinis. No? No? Yung mga pinaglaban mo, nandun lahat sa sala, di ba? Biglang may kumakatawa, gano'n na kakagad, di ba? Ang hirap, no? Sila nasurpresa sa pag-atake ng mga Amalekites. Pero nilabanan nila. Si Joshua ang nakipaglaban. Anong ginawa nila? Habang nakataas ang kamay ni Moses, nananalo sila. Pag bumababa na, siyempre nangangalay na, natatalo sila. Kaya tumulong na si Aaron at saka si Hur. Di ba? Tinaas yung kanyang kamay. Hanggang sa lumubog ang araw, natalo nila ang kanilang mga kalaban. Napatay nila ng sword sa pamamagitan ni Joshua. Exodus 17, mababasa niyo yun. Ang punto ko, kaya ako binabanggit yan. Kung ikaw ay totoong Kristiyano ngayon, no? Gaano man kahaba, kaikli ang iyong journey sa pananampalataya. Kasi tayo, pare-pareho ang haba. May mga mahaba ang journey, mayroong iba maikli lang. No? May mga iba aabot siguro ng 80 o 90, no? Sa paglilingkod sa Panginoon. Yung iba maikli lang ang panahon ng kanilang paglilingkod, kinuha na sila. Pero itong gusto kong sabihin, no? Gaano man kaikli at kahaba, nagpo-provide ang Panginoon ng ating pangangailangan. Ito man ay physical, emotional, mental, or spiritual. No? At minsan yung provision ng Panginoon, napaka-spectacular, extraordinary. Yung iba naman, yung simpleng provision lang. Yung bang simple na provision, ordinaryo lamang. Yet, all were sufficient to sustain you, to keep you from growing weary or discouraged in the face of present challenges. Because the God that we serve is the same yesterday, today, and forever. Si John Newton, doon sa kanyang masterpiece na hymn na Amazing Grace, di ba? May bahagi doon na sinabi niya, through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. Parehong biyaya, no? Na siyang nagligtas sa atin. Ang biyaya ring magpe-preserve at magpo-provide sa atin hanggang makarating tayo sa ating heavenly home. Divine preservation, divine provision, thirdly, divine patience. Now, may mga lugar na binanggit dito. Na pansinin niyo, mga lugar na ito, babanggitin ko sa inyo. Mara, Desert of Sin, Rephidim, Kibrut Hataava, Kadesh, in the Desert of Zin. Ano ang maaalala niyo sa mga lugar na yon kung medyo matalas ang memorya ninyo? Ito'y mga lugar na ang mga Israelita nagpakita ng kanilang disobedience. Ito yung mga lugar na ang mga Israelita nagpakita ng kanilang unbelief, ng kanilang rebellion. No? Siguro, yung iba sa inyo rito ay familiar sa history ng mga Israelites. Yung kanilang rebellion. No? Ang dami silang pinakitang katigasan ng puso at katigasan ng ulo. Pero, pansinin niyo mga kapatid, nung binabanggit yung mga lugar, walang sinabi rito si Moses patungkol sa ginawa ng mga Israelita doon, na mga pangit. Wala, di ba? Hindi nagdwell si Moses
sa mga negative attitudes at disobedience na ginawa ng mga Israelites sa mga location na yon na nabanggit. Hindi niya binanggit. Wala siyang sinabi. Basta binanggit niya lang yung lugar. Pero kung ikaw, alam mo yung pangyayari, alam mo yung kasaysayan, maalala mo yung mga disobedience nila. No? Yung kanilang mga tawag nito, lalo na doon sa lugar na kung Kadesh Barnea, di ba? Naalala mo, grabe ang pagpapakita ng mga Israelita doon. Halos batuhin na yung si Moses at si Aaron doon eh. Kasi yung nag-report na 10 spies, di ba? Puro negative yung sinabi nila. At doon sila naniwala kaysa kay Joshua, saka kay Caleb na yung promised land ay pwede nating makonquer sa tulong ng Panginoon. Pero sabi nung 10 spies, hindi. May mga giants doon. Great wall yung makikita nyo doon. Ang lalaki ng mga tataas ng mga pader. No? Tayo parang mga grasshopper lang ang tingin namin sa sarili namin doon. So, grabe yung rebellion na nangyari doon. Galit na galit talaga ang Panginoon. Muntik na silang lipulin lahat eh. Pero walang binanggit doon. Binanggit na lang, Kadesh. Verse 38, basahin natin. And Aaron, the priest, went up to Mount Hor at the command of the Lord and died there. Now, pansinin nyo. Sinabi doon, si Aaron daw, umakyat doon sa bundok ng Hor, sa utos ng Panginoon, at doon namatay siya. No, pero hindi binanggit, bakit ba si Aaron namatay? Sa Mount Hor. Bakit hindi siya nakapasok sa lupang pangako? Di ba meron siyang ginawang disobedience? Di ba siya yung nag-lead para itayo yung tinatawag na golden calf? Di ba? Yan ang dahilan kung bakit si Aaron na hindi nakarating sa lupang pangako at namatay na lang doon sa Mount Hor. Pero walang sinabi patungkol sa ginawa niyang pangit. Ang sinabi lang doon, umakyat siya sa taas ng bundok ng Hor, pagsunod sa utos ng Panginoon, at doon namatay na siya. No? The Lord chose to pass over their sin in silence. No? Ano pinapakita ron? Pinakita ng Diyos, pinakita ni Moses, napaka-pasensyoso ng Diyos. No? Napakatindi ng kanyang pagtitimpi. Napakatindi ng kanyang alam mo na, yung pass over in silence doon sa mga rebellion na ginawa ng bayan sa kanya. Sometimes, mga kapatid, minsan natatakot tayong balikan yung mga nakaraan natin. Minsan kasi baka ma-overwhelm tayo yung mga ng realidad ng ating mga pagkakamali at pagkakasala, di ba? Minsan, painful talaga naalalahanin yung mga failure natin eh. Pero imposible kasi na i-recall natin accurately ang ating paglalakbay sa buhay na ito nang hindi tinitingnan yung mga panahon na tayo ay nagpakita rin ng unbelief, disobedience, and sometimes rebellion sa Panginoon. Yet this list reminds us na when the Lord looks back over our lives, He passes over our sins. No? He passes over our sins. Hindi siya nagkikip ng record ng ating mga pagkakamali. Hindi siya hindi niya pinapile up, di ba? Ganyan tayo, di ba? Sige, isa, di ba? Yung mga bata pa, di ba? Yung mga batang maliliit, wag ka na kasing umalis dyan. Isa, dalawa, hanggang 3 lang, 2 kalahati. Hanggang 3, diba? Parang gano'n, di ba? Pero makikita natin, ang Diyos hindi siya nagkikip ng record. Kung nagpatawad siya, nagpatawad siya. Kasi alam niyo kung magkikip ng record ng Diyos sa kasalanan natin, pagkakamali natin, baka wala naman sa atin ay makapasok sa ating heavenly home. Baka walang sino man sa atin ay makatapos ng ating journey. On the contrary, the Lord shows patience and mercy to His own people. Psalms 130 verses 3-4. Let me read sa Tagalog. Kung ikaw, Panginoon, magtatala ng mga kasalanan, O Panginoon, sino kaya ang makatatagal? Ngunit sa iyo ay may kapatawaran upang ikaw ay katakutan.
Nakita nyo, ang Panginoon daw, hindi siya nagtatala. Kapag hiningi mo ng tawad, pinagsisihan mo ang iyong kasalanan, pinatawad ka ng Diyos, hindi niya na itatala yan. Kasama na yan sa mga kasalanang dinala ni Kristo doon sa krus. At ibinaon niya doon sa kanyang libingan. At kinalimutan ng Diyos. Psalms 103 verse 12, kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya sa atin ang ating pagsuway. Now, hindi ibig sabihin talagang nabura yon sa isip ng Diyos. Ha? Hindi naman nabubura sa isip ng Diyos sa lahat ng pangyayari. No? Sabi nga ni Kuya Manny, di ba, kanina sa Sunday School natin, alam ba ng Diyos yung engineering, electrical engineering, alam ba niyo yung biology, anatomy, na alam natin ngayon, di ba? Sigurado. Bago pa natin nalaman ang lahat ng yan at na-discover ng mga scientists, alam na ng Diyos yun. Pero hindi lang niya alam kung ano ang darating, sapagkat siya ang nagtakda ng mga pangyayari, hindi niya naman nakakalimutan ang nangyari sa nakaraan. Pero, anong ibig sabihin na kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, kinalilimutan niya na ang lahat ng ito. Ibig sabihin nun, hindi niya nagagamitin ang lahat ng iyon sa pangkasalukuyan para ikaw ay hatulan. No? He will not use them against you anymore. Di ba? Dapat ganyan din tayo mga kapatid Dapat ganito rin tayo mag-isip. Napapansin niyo ba? Nakikita niyo ba sarili niyo? Kasi madalas tayo mag-hold ng grudges against another. Yung bang kinikim-kim natin yung galit at inis natin sa isang tao, kaya yung pagkikimkim natin, nauuwi yan sa tinatawag na bitterness. Nag-uugat sa puso natin. Lalo na sa mga taong gumawa ng hindi tama sa atin. Di ba? Nakikita niyo ba yung sarili niyo? Ako, I must admit, may mga taong parang, minsan ayaw kong makasalubong at makakita, no? Lalo na sa ginawa nilang hindi maganda at hindi ko pa rin nakikitang nagsisisi sila. Kaya nga, palagay ko, kinakailangan ko talagang matuto sa ugali ng Panginoong Diyos. Kinakailangan ko ma-learn yung ginagawa ng Diyos. Yung tinatawag ba na holy forgetfulness. Banal na pagkalimot. I need to learn from the Lord. Kasi madalas nagdidwell ka, di ba, pagka sa mga wrongs. Instead of extending the same grace that I have received from Him, I dwell on the things that ginawa niyang mali. At it happens. It happens to me. It happens to everybody. I know. That's why we need God's grace. We need to imitate Him. Kasi kung ang Diyos ganun sa atin, walang sino man sa atin makakatapos ng ating Christian journey. Tama? So, have to learn from the Lord. So, number 1, nakita natin, divine preservation. Secondly, divine provision. Divine patience. Last but not the least, divine providence. Now, may mga lugar na binanggit dito, kung napansin ninyo, na wala namang significant na nangyari doon. Wala talagang significant na nangyari. For instance, nothing notable is recorded about Sukot and Etam. Sabi, nagkampo lang sila sa Etam. Tapos, wala na. Sa verses 5 to 7. Wala namang mga nangyari. Basta, dumating sila sa lugar na yon, nagkampo, saglit, umalis na naman, pumunta sa isang lugar. Wala namang spectacular or significant o dramatic things na nangyari doon. No? Meron pa mga binanggit na lugar dito na hindi rin natin makikita sa Exodus at sa ilang bahagi sa Book of Numbers. Yung lugar na sa verses 12 to 13, Dupka and Alush. Dito lang ninyo mababasa yon. Ano ba itong mga lugar na itong Dupka and Alush? Parang nadaanan ba talaga nila ito? Pero nadaanan nila ito. Kasi nung sinimulang balikan ni Moses lahat, nadaanan nila yon. No? Pero completely unknown sa atin yung lugar na yan. We don't even find them mentioned in Exodus account. Pero ba't binanggit ni Moses? No? Kasi bahagi yun ng kanilang journey.
Bahagi yun ng kanilang journey. Para bang, halimbawa, punta ka sa monumento, sasakay ka ng LRT sa Pasay. No? Di ba? Ngayon, yata ang pinakadulo na, Roosevelt na, o Fernando Po Jr. Meron na ngayon si Fernando Po Jr. Station. Dati hanggang monumento lang eh. No? Sakay ka sa EDSA, sa may Pasay, ng LRT. Ang pupuntahan mo naman monumento. Pero sigurado, dadaan ka sa Libertad. No? Dadaan ka sa Bambang, sa Abad Santos. Dadaan ka sa Fifth Avenue bago ka makarating ng monumento. No? Hindi ka titigil doon o hindi ka bababa ron. Pero bahagi ng journey mo eh. No? Naintindihan niyo ba yun, mga kapatid? Ganon din naman eh. Sa buhay natin, may mga uneventful moments o tinatawag nating ordinary things in between seasons in our journey to heaven. In fact, much of our lives, perhaps, are neither filled with dramatic moments of deliverance nor devastating moral failures. No? Siguro may mga madrama ang buhay. No? Marami laging issue. Pero palagay ko, kung susumahin, mas marami sa buhay natin, ordinaryo lamang eh, di ba? Wala naman drama eh. Yung halimbawa, ano bang ginagawa mo sa buong isang linggo? O naglalaba, no? Nagluluto ng pagkain, nag-aalaga ng bata, naglilinis ng bahay, o yung routine mo doon sa office work, no? Nagda-drive, nagbabayad ng mga bills, bumibili sa tindahan. Lahat ng yun, seemingly insignificant naman lahat ng yan eh. Hindi siya dramatic, hindi siya eventful, yet bahagi siya ng mga pangyayari na pinayagan ng Diyos sa kanyang probidensya upang magawa at matupad natin ang layunin niya sa buhay natin at ma-carry out yung tinatawag na the silent work of His providence. Bahagi yun eh ng paghuhubog ng ating pagkatao. Bahagi yun eh ng paghahanda sa atin ng Panginoon hanggang sa makarating tayo sa lupang pangako o doon sa tinatawag nating bagong langit at bagong lupa. The daily work of God's providence in some dramatic event is just as real even in some boring moments in life. Pero lahat ng yon ay part of our journey to heavenly home. So magpasalamat tayo sa Diyos sa mga pangyayaring unexciting. Wala namang excitement, di ba? Pasalamat tayo. Sa panahong yan, hindi wasted yan. Hindi meaningless yan. Bahagi ng disenyo ng Diyos yan as we move closer to eternal glory. So, napaka-amazing, brethren, na mapabilang sa mga taong tinubos ng Diyos. Napaka-amazing na mapabilang sa mga taong niligtas ng Diyos. Na mapabilang sa pamilya ng Diyos. Ano? At kung ikaw ay isa doon, sana ma-appreciate mo yan. Sana makita mo yan. Ngayon kung minsan parang tingin mo sa buhay parang wala namang meaning, baka hindi ka pa Christian hanggang ngayon. And gusto ko lang din sabihin, the only way na maging makita mo yung kabuluhan ng lahat ng mga pangyayari, maging sa mga ordinaryong bagay, mapabilang ka sa mga taong niligtas ni Christ. Si Christ kasi nagbigay ng meaning sa buhay natin. Si Christ kasi ang nagbigay ng totoong pagpapala na hindi kayang ibigay ng sino man sa atin. At yung pagpapala na yon, walang hanggan yon. Eternal yon. At yun yung pagpapala ng kapatawaran sa kasalanan sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa mga makasalanang tulad natin, ang siya'y namatay para sa isang makasalanang tulad natin. Isang pagpapala ng kaluwalhatian na pinagtibay ng kanyang muling pagkabuhay.
At kung ikaw ay na kay Kristo ngayon, lahat ng mga pangyayari sa buhay mo, ordinary and extraordinary, exciting and non-exciting moments, part yan ng journey para i-reshape ka ng Panginoon at ihanda ka niya patungo sa iyong heavenly home. Tiyakin mo lang yung sarili mo na kay Kristo ka. Kung wala ka pa kay Christ, yung journey mo patungo sa kapahamakan. Kaya, anong dapat mong gawin? Lumapit ka kay Kristo habang may panahon pa. Lumapit ka sa Kanya sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. Lumapit ka sa Kanya at embrace mo siya nang may pagkilala na ikaw ay makasalanan at siya lang ang iyong pag-asa. Lumapit ka sa Kanya at sinabi niya, ang sino mang lumalapit sa akin, kailan may di ko itataboy. Manalangin tayo. Salamat sa iyong mga salita, aming Panginoon, na aming napagbulayan sa umagang ito. Isulat mo ang lahat ng ito sa puso namin, sa aming memories, yung mga katotohanang ginawa mo sa buhay namin. Dalangin namin na sana maging inspirasyon lalo ito habang tinatahak namin ang aming lakbayin sa buhay Kristiyano hanggang sa makarating kami sa lugar ng kalwalatian. Ito ang aming dalangin na may pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen.